to rescue a sinner as worthless as I, and give me a reason to sing. A sinner like me, a sinner like me, a sinner like me. Right, uli. Magandang umaga sa ating lahat. That's the reason kung bakit dumating si Jesus Christ dito sa lupa upang tayo ay iligtas, bagamat tayo ay mga makakasalanan. At yan din ang dahilan kung bakit tayo mayroong gantong subject upang mas lalo nating maunawaan yung mga bagay na ginawa sa atin ni Lord. Sobrang mahal tayo ni Lord, hindi niya tayo gustong mapahamak, kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, si Jesus Christ. Iniwan ni Jesus ang trono, kayamanan, karangyaan upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na tunay na buhay sa kanyang piling. Tayo ay mananangin. Amang Diyos sa langit, salamat po sapagkat meron po muli kaming pagkakataon mag-aral. Salamat po sa oportunidad na ito. We're praying, O God, that as we have our lesson this morning, may you please give us, Lord, wisdom and knowledge and strong internet connection. Pinapanalangin ko po ang mga students that may you bless them. At kung ano man po ang mga struggles namin sa buhay, tulungan niyo po kami. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Amen. Good morning ulit sa atin sa bawat isa. So last time, pinag-usapan natin yung making wise decision. Ayusin natin yung mga desisyon natin sa buhay sapagkat may mga desisyon tayo na kapag napag-desisyonan na natin, meron long-term effect or consequences, kumbaga, na tinatawag. Kaya naman, bilang isang mga kabataan katulad nyo, huwag nyong isipin na magaling kayo mag-decide. Kasi sabi ni Lord sa kanyang salita, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Huwag nating isipin na magaling tayo, na alam natin ng lahat. Kaya nga tayo nag-aaral. Kaya nga tayo nandito, church training ground. Kailangan natin Lord every day of our lives. So, kamusta po ang lahat? Mabuti ba? Ano ang inyong mga nararamdaman ngayong second semester? Okay. Meron tayong mga bago, no? Si Daniel. Sa tingin ko siya ay kakapasok pa lang dito sa class in sapagkat hindi niya pa nare-rename ang kanyang pangalan po. Paka-rename po ang inyong nickname dito po sa class in para po hindi po mahirapan si Sir Jomar mag-record. At kung hindi niyo naman po ma-rename, maaari ko po itong gawin para sa inyo. Chat niyo lamang po ako. Ayan. Hindi ko kayo mabanggit isa-isa. At tulad din ni John Mark Alvarez.
I-rename po natin yung nickname natin. Pwede nyo pong gawin yan since naka-cellphone lang kayo, no, na Android. Siguro after na lang ng class. How about si Daniel kanina? Ano bang gamit mo? Alam nyo bang nakikita ko kung ano yung gamit nyo? Naka-Android lang din si Daniel. Kahit mamaya yun na gawin, or mamaya din after na class, gagawin ko na din kung meron pa akong time. Sino pa yung mga bagong pasok natin? Ito din si Infanta. Pero wala pa siya, no? Hindi pa siya pumapasok. Siguro baka mamaya. Pakipalalahanan na lang po. Kasi po, nahirapan po tayo mag-record. At meron tayong 3 bagong pasok or late enrollees. Alright. Meron po ba tayong natutunan last time? So I hope, bata pa kayo, 19 years old, 20 years old, napakamura pa ng inyong mga edad. So if you think you know life already, hindi pa. Kaya nga tayo nag-aaral. So, and that leads us sa ating second lesson. Okay? Ang pag-aaral natin ngayon ay marks of wisdom. Si John Mark Rabino. Thank you, thank you. Sige, mamaya, i-ano natin. Alvarez lang nakalagay, baka ito yung middle name mo. No? Sige, Rabino, John Mark. Okay. Wala akong nakitang good morning sa chat box. Baka kailangan kong unahan. Good morning. Yan. Thank you sa good morning, Daniel. Kumusta mga tulog nyo? Yung mga hindi mahirapan mag-type, pag Android ang gamit, naiintindihan ko kayo kasi ang hirap nga naman, ano. Pero kung iPad at laptop ang gamit mo. Yan, morning everyone. So kung meron pa tayong time ngayon, makakapag-share tayo. Blessed Thursday morning. Palakpak po na. Okay. Again, habang nagle-lecture si sir, hindi kailangan masyado tayong formal. Kung kailangan nyo, meron kayong disagreement, or kung meron gusto nyong may mema, o gusto nyong mag-comment, or mag-share ng feelings nyo, pwede nating basahin yan. Pwede natin pag-usapan, or kung meron kayong mga tanong, nakikita ba ng maayos ang ating slides? Ayan. Wait lang. Sasawayin ko lang yung nanay ko. Medyo malakas yung sounds niya. Ayan. Ba't di mo pagbigyan muli ng ating pagmamahalan? Yun ang awit. Okay. Marks of wisdom. Ano sa tingin nyo ang pagkakaiba ng wisdom tsaka knowledge? Ano sa tingin nyo? Hingin natin yung opinion. Manghingi tayo ng opinion. Pwede nyong i-chat sa chat box. May pagkakaiba ba yung wisdom tsaka knowledge? Tingin nyo? O sa Tagalog, kaalaman tsaka karunungan, ano? Kaalaman, karunungan. Parang parehas lang. Minsan, yung pagkakagamit ng dalawang salita na ito ay interchangeably. Okay, ang sabi ni John Mark Rabino ay knowledge is learned while wisdom is experienced. Malupit, malupit. Ano pa? Meron pa? Yan, sabi naman ni Jenny Rose. For me po, sir, yung knowledge po is information na nakukuha. But wisdom po is applying that knowledge. Malupit. Yan. Okay na, tapos na yung klase natin. Hindi, joke lang, joke lang. Ano tayo? Yan ang tama. Knowledge, learn, information, pero yung wisdom, kung i-apply mo yung knowledge, okay? Parang ano yan eh, yung cognitive lang, yung knowledge, pero hindi sa experientially. Wisdom, nagiging wisdom ang
knowledge kapag, ina-apply natin ito. So, last time nag-aral tayo ng alam natin na kapag mali, 'wag nating gagawin. Yung yaya ng barkada sa bardagulan, 'wag nating gagawin. Alam mo yun, meron kang information na gano'n. Sabi pa ulit ni Daniel, sabi ni Daniel, "Wisdom is pagkaunawaan, knowledge is kaalaman." Oo, ang galing ano. Alam mo na hindi maganda makipagbardagulan, pero nagdesisyon ka na sumama ka pa din, makipag-riot. Kasi mas masarap yung siomai ng sabi niyo, "Dito sa WCC mas masarap yung siomai namin." Sabi naman ng taga TIP students, "Hindi, mas masarap ang siomai namin dito." Dahil dun nag-riot kayo 'no, nagsapakan. Joke lang naman yun, okey. Sabi ng mga teacher mas masarap daw yung siomai dun sa TIP kaya yung mga taga WCC dumadayo dun, kayo ba dumadayo kayo dun? So, alam mong mali, ginagawa mo, okey? Walang wisdom dun, opo, nakukuha po ba natin? Meron akong mga ilang mga bagay na ito yung mga tanda ng karunungan ng wisdom at ng isang taong wise, kumbaga, ng isang taong ma-wisdom. Ang Bible nagtuturo sa'tin na though meron tayong bilang tao meron tayong kaalaman, meron tayong karunungan, pero ito ay distorted dahil nga sa ating nature as a sinner. Tandaan natin, ano man ang sasabihin ng human philosophy, humanism, and other philosophies na by nature mabait naman talaga tayo, naimpluwensyahan lang tayo ng masama kaya tayo naging masama. Ito ay taliwas sa sinasabi ng Bible, sapagkat sabi ng salita ng Diyos, sa sinapupunan ng ating ina, tayo ay may mga makakasalanan na. Tayo ay sinner by nature. We sin in Adam, meaning nung nagkasala si Adan, merong tinatawag na sinful nature, inherited sin. Yon, maganda yung sinabi ni John Mark, sin is ingrained with us. Tama, parang nakaturok talaga 'no. And then, hindi kumbaga isang application nito, hindi mo puwedeng sabihin, naku kung ako si Adan, 'di ko susundin si Eva, bahala siya sa buhay niya. Kung ako si Eve, bahala siya sa buhay niya. Hindi ko ano 'yun, talagang mapaglalabanan ko, no, no, no. Because we sin in Adam. We are sinner by nature and not only that, by choice. Kumbaga parang ganito, matatawag ba natin ng aso kasi tumatahol siya? Ang aso ba nagiging aso dahil tumatahol siya or aso siya kaya siya tumatahol, okey? Tayo, hindi tayo nagiging makasalanan kasi nagkakasala tayo. Tayo ay may makasalanan na by nature. Kaya tayo nagkakasala, by nature, by choice. So, yung mga karunungan natin, mga kaalaman natin distorted mula sa gustong karunungan, kaalaman na gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya sinabi, paulit-ulit sinabi sa Biblia, sasabihin ng mundo, magtiwala ka sa sarili mo. Pero baliktad sa Bible, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Huwag kang manangan, huwag kang umasa sa sarili mong pangunawa. Or so to speak, huwag kang magtiwala sa sarili mo kasi nga distorted. Kaya ang kailangan natin, yung authoritative word of God, yung kanyang salita na nagsasabi, get wisdom from His word, from God. At ang karunungan at ang kaalaman natututunan and by the help of the Lord, we can apply it. Alright? So, medyo sinisipon na naman ako. Mamaya magbe-break. Ano tayo? Magbe-break tayo ng 1 minute. Okay? May mga ibibigay ako at gusto ko at the end of our discussion, sa 6 o 5 bagay na ibibigay ko, ano dito yung kakulangan mo na dapat mong i ano ba?
mag-ensayo o ito yung dapat i-improve sa sarili mo. Oh, tayo, ayan, maganda yung sinabi ni Catherine, ano? Knowledge, it refers to the accumulation of facts or data, information, skills gained through education, research, experience that is involved understanding about concept theories and data that allowing of the individuals to recall, to apply, and learn of information in various situations. Wisdom, on the other hand, is the ability to apply of the knowledge with a good judgment, insight, and experience. It involves a making sound decision, to understanding of a deeper meanings, and to considering of a long-term consequences. While knowledge is about the knowing of facts, wisdom is about the using of those facts wisely in real life situation. Maraming salamat dyan, Kat, Catherine Angeles. Thank you so much. So, unang-una, maganda ang pagkakatalastas ni Miss Catherine. Unang-una, palagi ko sinasabi sa estudyante ko pala, ito disclaimer lang. May mga pagkakataong, may mga masasambit akong mga prinsipyo at kayo ay masasaktan. Kumbaga, pasensya na, trabaho lang. Puwede kayong hindi naman lahat ng tinuturo ng teacher kahit sa ibang subject, maaari niyong lulunin, lalo yung mga subjective, okey? So, pupuwede kayong mag-disagree, no problem. Kasi nasa academic naman tayo, okey? Eto, kung matatamaan kayo, ah, gano'n talaga ang buhay. Number one, gladly receive instruction and criticism. Ano 'to, Proverbs 'to ha, Proverbs. Proverbs 10 verse number 8. Di ko lang nalagay yung Proverbs. The wise in heart will receive instruction or slash commandments. Alam niyo ba, sa panahon natin ngayon, ayan, yung mga fools, they ignore instruction. Tayo ay nasa henerasyon na sabi ng Biblia, we are in the last days. Ang henerasyon natin ngayon ay ang mga kabataan, ang mga bata, ang mga nakakabata o kahit ang mga nakakatanda, meron tayong rebellion inside of us. For example, this is my life, itong prinsipyo na 'to, this is my life, I can do what I want with it. Okey, parang malaya akong gawin lahat ng bagay. Malaya akong suntukin kung gusto kong sino kong gusto kong suntukin, ganito, ganyan. Pero tandaan natin na matatapos ang ating kalayaan kapag natapakan na natin ang kalayaan ng iba, okey? Gladly receive instruction and criticism. Alam niyo, kahit sa magkakaibigan, ah, hindi tayo humble enough na makatanggap ng mga constructive criticism. Bakit? Babalik tayo dun sa sinabi ni Sir Jomar na sinabi ng Bible kanina. Yun yung bunga ng pagiging sinner natin, yung pride. Akala natin, alam na natin lahat. Remember, sabi ng Bible, this is one of my favorite verse in Proverbs. Faithful are the wounds of the friends. Kumbaga sa Tagalog, tapat ang sugat ng kaibigan. But the kisses, yung halik ba, yung parang ganito, but the kisses of an enemy are deceitful. Ang halik daw ng kaaway, ng manduruga, ng hindi talaga kampe, ay mapangdaya. So, ibig sabihin, ang ang tunay na kaibigan at tinuturing mong kaibigan, sasabihin niyan yung tama kahit masakit. Okay? Parang ganito. Gusto kong tumanim sa inyong isipan 'to. Kung mahal mo, rebuke mo.
yan. Kung mahal mo, rebuke mo. 'Pag alam mong mapupunta siya sa kapahamakan, yun yung idea ng word na admonition, eh, sa Bible. Mapupunta siya sa kamalian, mapapahamak siya, okey? Masakit man ito sabihin o masakit man ito para sa kanya kapag narinig niya, kailangan mong sabihin. Agree ba kayo dun? May mga pagkakataon, may mga kaibigan tayong bulag, eh, bulag, 'di ba? Ikaw minsan bulag-bulag ka din. Akala mo tama pa yung ginagawa mo, pero meron nakita na mga nasa paligid, mali na yan. Hindi na yan pag-ibig, infatuation na yan. Hindi yan pag-ibig, lust yan. Hindi yan pag-ibig, 'di ba? Ang pundasyon niyo kaya lang kayo nagsasama kasi nagagamitan lang kayo sa bawat isa. Pero dahil tayo ay ma-pride, wala tayong wisdom na tumanggap ng instruction, ng kritisismo, ayaw natin pakinggan. Gusto mo maging wise, okey? 'Pag may narinig ka na tama, 'pag merong instructions, 'pag merong criticism, you are humble enough to say, "Ganun po ba?" Hindi yung masyado tayong reactor. Wait lang, break tayo ng 30 seconds. Okey, pasensya na kayo kay Sir Jomar kasi hirap talaga ng may ano ba, sipon tsaka ubo. How about this one? My body, my rules, my rights, my choice. Sa Bible, merong, propeta na ang pangalan niya Jonah. At dahil hindi niya tinanggap yung instruction ng Diyos, okey, nagrebelde siya sa Diyos, ayun, kinain siya ng malaking sea creatures or isda, okey? Ang mga mangmang, they ignore instruction, okey? Kaya makinig tayo, students. Itong yung mga minor subject niyo, hindi ibig sabihin dahil hindi yan major, hindi niyo napapakinggan. Katulad nitong yan, ah, isang unit lang tayo, 'no? 1 unit hour. Sabi ng ibang CL teacher, ako nambabagsak talaga ako kasi isang unit na nga lang, isang oras na nga lang, hindi pa nila magawa yung best nila. O kaya sa minor kasi ano lang, chill lang, 'di ba? Pero dapat makinig tayo. Tulad niyan, thank you, John Mark Alvarez, isda, tama, malaking isda. As iron sharpens iron, so one man sharpens one another. Same sa inyo mga classmate. Oo, we are for truth. Pero pangit din yung ugali na lagi ka nanlalaglag, 'no? Ano ibig sabihin nun lagi nanlalaglag? Lagi nagsusumbong, yung sumbongero, sumbongera paglaki buhaya, alam yung gano'n? Tanungin mo muna yung classmate mo, baka naman may ibang reason na hindi natin nakikita. Snitch, hindi ko alam yung snitch. Ano ibig sabihin ng snitch? Sorry, sige nga Daniel, paliwanag mo nga kung ano yung snitch. Hindi alam ni Sir Jomar, eh. Okey? Parang nagbubukas ng mic si ano, may sasabihin ka? Talagtag,
Nakabukas yung mic niyo. Oo, or baka naka-open lang. Okay, 'yan. Kinig kayo lagi at 'pag may criticism, ako puwede niyo din akong i-correct. Ang weakness ko hindi ako magaling mag-English, hindi ako magaling sa grammar, ah, hindi ako magaling sa pronunciation, okey? Kaya nga aral ako ng aral, eh, para ma-improve yung sarili ko. Still, snitch me, still. Okey, ayan. Next, ayan, share ko lang yung ano ko 'no, yung testimony ko. So, medyo challenging yung ano ko ngayon, ah, itong season ng buhay ko. Kasi ano na, eh, pa-30 na ako, eh. Magte-30 na ako sa March 6. So, ayan kailangan kong i-improve yung sarili ko. Kaya aral ako ng aral, ayan. Receive ng instruction at pagsisisi. Minsan ang ginagawa ko yung after ng semester, ako ng optional, Google Form sa mga students ng mga bagay na kailangan kong i-improve para mas may mga criticism. May iba may iba, "Sir, ayoko nung ano mo, yung gan'to mo, yung bigla na lang papalakpak." Kasi nagugulat daw, eh, nagugulat. May iba naman gusto, eh, majority okey lang daw parang nakakagising. Iba naman ano, ano pa ba, may nagsabi na, "Sir, minsan may napapahiya ka." Ganyan. Kasi nga hindi lahat ng tao 'no, pare-parehas ng kaya na lang i-handle yung, ah, katulad nung pag-mention lang ng names. Halimbawa ako mine-mention ko yung names halimbawa ni ano, ni Daniel, ayan, ni John Mark. Hindi ibig sabihin sila yung pinagsasabihan ko nun. So, parang gano'n. Eh, baka nga lang sumasakto sa sitwasyon, kaya siguro napapahiya. Next, thank you sa mga nag-ano, nag-iingay sa chat box, gusto ko 'yan. Yung parang meron lang nagla-live na vlogger tapos may comment section. Next, desire to be taught. Those who love it instruction, love it knowledge. Kasi ang mga mangmang, they refuse reproof. 'Pag sinabi mong reproof, yung pinpointing what is not right, what is wrong. Gusto mo maging wise? Gusto mong magkaroon ng wisdom? Ito yung pangalawang tanda ng wisdom. Meron kang desire for learning. Gusto mong matuto, students, okey? Kaya kayo nasa higher level of learning kayo. You must do your best. Gawin mo yung gawin mo yung sabi ng Bible, "Whatsoever thy hands find to do, do it with all thy might." Nag-aaral kayo lalo na yung course niyo maganda 'yan. Sa Europa, in demand ang mga, RadTech. Though merong mga irregular sa'tin ano, pero galingan niyo at kung may pagkakataon na gusto niyo pang aral ulit, then go lang. Yung mga merong PhD na hindi honorary, ha, kasi may dalawang uri ng doktor, eh. Yung doktor yung in-honor lang dahil sa years ng kanilang pag-service, honorary degree ang tawag. Eh, gusto niyo mag-earn ng doctorate, then go. Si Sir Jomar, meron akong dalawang masteral degree sa theology. Tapos ngayon, nag-aaral ako ng Master in Ministry sa Singapore, tapos Master in Divinity, US-based, tsaka Doctorate in Theology. So, nasa theological field, track, kumbaga, ayan. So, hindi lang 'yan, 'wag tayong, alam mo yung bida-bida, masyadong EPAL.
na kahit hindi alam, nagmumukha kang mangmang. 'Pag hindi mo lang alam yung isang bagay, huwag kang magsalita. Ako hindi ako magaling sa politics. Kasi, marami kang di nakikita, eh. Tsaka alam mo minsan, yung mga yung ano, laro ba, yung pala nilalaro lang tayo. Mas maganda ng hindi ako nagko-comment. Tsaka mas wise na para sa'kin, ayokong ma-involve lalo na sa Facebook, okey, tungkol sa mga ganyan-ganyan. Pero kung katulad niyan, kapag laban ni Pacquiao, ang gagaling natin, nagiging sports, boxing, ah, anong tawag dun, yung nag-a-analyze, nagiging sports ano ka, parang sports, intelligent, paglaban ng gilas. 'Di ba kung ano yung ayun, analysis. Thank you, Daniel, basketball analysis kapag laban ng gilas. 'Pag eleksyon naman, 'yan, political adviser, 'di ba? Nagiging gano'n tayo. Meron pang ano si Lebron. Napindot lang po ba o may gusto po kayong sabihin? Baka napindot lang, okey. Kasi minsan ano yun, eh, oo, critics. Napindot lang, okey, no problem po. Si LeBron James, eh, 'no, basketball. By the way, si Luka nasa Lakers na, 'no? 'Wag natin pag-usapan 'yun. Kaya kumbaga nagmamagaling-magaling ba, kinig lang tayo, observe lang. 'Wag tayong bida-bida kung hindi naman pero kung sa field mo na 'yan, 'di ba? Ayan, another one, pangatlo, ito parang katulad lang din nung nauna kanina yung criticism, listen to others. Proverbs 12:15. By the way, ang book of Proverbs 'yan ay diyan tayo makakakuha ng wisdom. "The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto the counsel is wise." 25:11, "When the wise is instructed, he receiveth knowledge." Why? Fools, they need no advice. Kung sa tingin mo, 'di mo kailangan eto ilan tayo dito, 51 ngayon, 52 kasama si Sir Jomar. Iba-iba ng ugali tayo nandito. May mga tao talaga na kahit hirap na sila, hindi nila sasabihin yung kanilang mga nararamdaman, okey? Hindi hindi sila hindi sila makikinig sa iba, hindi sila magpapapayo, okey? Naiintindihan ko and sa buhay na 'to, okey, payo ko sa inyo mga ano 'no, introvert, yung may mga kaibigan naman kayo, kahit introvert kayo, eh. Sharing is healing. The more you share, yung mga negativity na nararamdaman mo, the more na niro-roll mo sa iba, napapakinggan ka at ikaw din 'no, nakikinig ka sa iba, mas lalo kang mas lalong maghihilom. Now dito naman itong listen to others sa pinag-uusapan natin, para katulad nung kanina, 'wag tayong nagmamagaling-magaling, makinig tayo, okey. Meron akong yayabang kasi sa LRT, yung kaibigan niya, parang alam mo yung hindi itsurang hindi masyadong katalinuhan. Tapos siya parang ang talino niya, parang sabi niya, "Sige tanungin mo sa'kin lahat, tanong mo sa'kin lahat, alam ko sasagutin." Umentrada ako puwede ako magtanong, kasi naawa ko dun sa ano, kaibigan niya. Tinanong ko ng Bible question, siyempre walang masasagot yun, Bible question, 'di niya alam. So, "Sir pakialamero ka talaga." Oo nga, hindi kasi parang pinaparinig niya dun sa ano, sa mga sa LRT 'pag nag-usap kayo maririnig ng katabi mo. Tapos shinerahan ko ng gospel. Sabi ko, ayan si Jesus, mahal tayo ni
yung ating mga mas makinig tayo kaysa mas magsalita. Another one, second to the last, ask for advice. Ayun, yung makinig ka, manghingi ka ng payo. Ako, meron akong mga tinuturing kong mentor. Nakasulat yun dito sa Nakasulat yun dito sa note ng iPad ko, ay iPad, laptop. Nakasulat sa notes ng cellphone ko. Tsaka dito sa aking planner. Yung tipong pag sa gantong problema, alam kong sino lalapitan ko. Siyempre si Lord. Pero gagamit si Lord ng tao para pag-ingian mo ng advice na meron silang masasabi. Sa investment, alam ko kung sino yung tatawagan ko. Sir, friend, ano po bang masasabi mo sa ganito? Kukuha ko ng sasakyan or gaano ko ng bahay. Lalo na yan. Kung wala pa kayong mga pera, someday magkakaroon kayo ng pera. At maging wise kayo kung saan nyo i-invest. Kasi ang daming scammer ngayon. Ask mo muna kung legit. Diba? Sa love life, naku, ang dami nagmamagaling sa pag-ibig. Ulitin ko, mismo ang ating emosyon distorted because we're sinners. Kaya titignan natin yung authoritative word of God. Kung ano sinasabi nito tungkol sa mga ganyang bagay-bagay. Sa CL4, kung ako magiging teacher nyo, pag-aaralan natin yan. Pero related din naman, ano. Manghingi ka ng advice. Friend, ganito. Ilang beses na ako niloko ng BF ko eh. Diba? To the point na ganito na. So, mga girls ilan ba mga babae natin dito? Titingnan ko ngayon mga babae. Ayan, sabi ni Mark, the way of the fools ignores the concept of others and loves to linger on his own foolish ways. Thank you very much. Mga girls natin dito. Meron nakataas ng kamay, ano? Sino man? Naka ano kung ano. Ayan, sila Jane, Rachel, mga kababaihan natin dito. Ito, payong kuya. Hindi to payong Sir Jomar, ha? Payong kuya. Ngayon pa lang, sinasaktan ka na ng boyfriend mo, physically. Ano boys masasabi mo doon? Ha? Ano masasabi nyo doon? Ha? Ano? G pa? Tama, Mark. Yan ang gusto ko sa'yo. Mali. Super mali yan. Dispatcha mo na yan, girls. Okay? Ha? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na i-dispatcha yan. Pinangako ko sa sarili ko, kapag ako ay nagkaroon ng asawa, never kong pagbubuhatan ng kamay. Nagtagal pa sila, sir. Ay, magandang question yan. Pero patapusin mo muna ako. Kasi, girls, makinig ka. Ganun din sa mga lalaki. Unang-una, nung yan ay baby pa, hindi ikaw ang bumili ng diaper niyan. Hindi ikaw ang hindi ikaw ang nagligpit ng pupo niyan nung bata pa siya. Hindi ikaw ang nagpalaki diyan. Hindi ikaw ang gumastos mag-aral yan. Pinalaki yan ng magulang niya. Okay? Kahit nga baka magulang niya hindi napalo siya. Pero biblikal ang mamalo. Ang point ko, kinuha mo yan sa parents niya at naging isa kayo. Wala tayong karapatan saktan physically ang mga babae. Ha? Tsaka sabi ng Bible, 'pag sinasaktan mo ang iyong asawang babae, sinasaktan mo ang iyong sarili. Not just physically but also emotionally. Okay? 'Wag. Kaya girls, ngayon pa lang, sinasaktan ka na physically, naku, how much more
emotionally niyan 'pag mag-asawa na kayo. Anong tawag dun? Ibahin naman natin yung battered wife, 'di ba? Peanut kasi parang peanut butter, 'di buttered na, ibig sabihin sinasaktan. Battered wife ka niyan. Sabi ni Lebron James, "Paano 'pag nagtagal pa sila sir?" Naku, 'wag mo ng patagalin, okey? 'Pag lalo na 'pag mag-asawa na kayo marami akong nakita sa aking mga mata na maghihiwalay lang kayo kasi ano na yan, eh, lalo na yung ah, anong tawag dun, life threatening, bigla kang uminom sa ulo tapos mananakit mananakit yung mapapangasawa mo, boy ko naman pala sinasaktan ka na, huwag mo ng ganyan. Makinig ka kay Sir Joma, makinig ka ngayon, hiwalayan mo na yan. Kayo din mga lalaki, huwag niyong sasaktan. Mas maigi ng umalis muna kayo ng bahay o maglayo muna kayo para 'di ba, baka may mga anger issue, anger management, pa-check up kayo sa psychiatrist, okey? Baka kung yung iba kasi ang laging sinisisi drugs, naka-drugs yan. Hindi, ang sabi 'di ba, ang sabi ng isang author na Puritan, kahit ang pinakamabait na tao sa buong mundo ay kayang gumawa ng karumal-dumal na krimen. 'Di ba kailan kahapon o nung nakaraang araw, security guard, yung karelyebo niya pinatay niya. Hindi lahat ng mga gano'ng pagkakataon sinisisi, naka-drugs yan. Malaki, pero hindi lahat gano'n. Dahil sa galit, sa sobrang galit nila. Sobrang galit sa'yo, hindi ka pinahahalagahan, tapos kung ano-anong ginagawa sa'yo, naku. Okey? Ask for advice. Ano mang aspeto ng buhay mo, sa pamilya, sa kapatid, sa school, 'yan tama, deceitful. 'Yan ang sabi ng Bible, Jeremiah, "Heart is deceitful above all things." Heart dun hindi yung pumping heart, kundi you as a person, the real you, our soul, our emotion, 'di ba? Deceitful, mapandaya. Okey, last but not the least, alam ko last na tayo, eh. Excuse me po. Accept parents' discipline. A wise son heareth his father's instruction, but a scorner heareth not rebuke. Hindi lang yung parents natin kundi, authority, yung mga pagdidisiplina ng awtoridad. Okey, sa bahay natin, authority natin yung ating mga parents. Okey, sa school, yung mga teachers natin. Yung disiplina na nilabanan mo pa, okey? At ang Diyos didisiplina ng mga totoong anak. At ang pagdidisiplina ng Diyos ay papakita ng pagmamahal. Kaya mga kababayan ko, parang tatakbo 'no, sa mga students, boys and girls, sa buhay na 'to, 'pag yung iba, they live their life na walang pagkakilala sa Diyos, parang okey lang ang buhay nila. They will face judgment along the way. 'Pag sila ay babawian na ng buhay, we will all face God. So, ayan, suma total, ang Diyos at ang Diyos pa din. God and God alone, okey? Gusto natin maging wise, andiyan ang kanyang salita. At higit sa lahat, ang wisdom ng Diyos ay inahayag kay Jesus Christ. Meaning kung ikaw ay Christian na, merong mga spiritual blessings and realities na meron ka na kahit hindi mo alam, na gusto ng Diyos na magamit mo ito, malaman mo ito, okey? That this life is just in vain, vanity without the Lord Jesus Christ.
Imaginin mo, ang dami mong post, anong tawag dun sa ikaw ay ang dami nakakabit sa pangalan mo, ang dami mong tinapos. Pero ang dami mong knowledge, pero yung wisdom ng Diyos, which is manifested in the Lord Jesus Christ, ay hindi mo nakamtan sa buhay na 'to. You will end up in hell for eternity. Ang impyerno ay totoo. So students, kung hindi mo pa kilala si Jesus Christ bilang yung personal savior, bilang iyong Lord ng buhay mo, katulad ng sinabi ng Biblia at laging sinasabi ni Sir kanina, sinner ka. Meaning, sabi ng Bible, yung mga mabubuting gawa mo, maduming basahan lang sa harapan ng Diyos. Hindi mo pwedeng tapalan ng Diyos ng pera. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, gagawa na lang ako ng mabuti. No. Kasi yung paggawa natin ng mabuti, maduming basahan yan. Hindi ka maglilinis ng lamesa na gamit ang mabaduming basahan. Lalo lang dudumi. Kung iniisip natin na dahil mabait ka at gumagawa ka ng mabuti, kaya ma-earn mo yung grace ni Lord, ma-earn mo yung salvation, you will go to heaven now. Ang tanging kailangan mo ay si Jesus Christ. Iniwan niya yung kayamanan, karangyaan ng langit. Siya ay Diyos, ipinanganak ng birhen, nabuhay ng matuwid, namatay, nilibing, at nabuhay na muli. Ang sinabi niya sa kanyang salita, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Whosoever believeth in Him. God loved us so much, He doesn't want us to go to hell, punishment. He loved us so much, He gave His only begotten Son, and that is the Lord Jesus Christ. So, and the full wisdom of love of God, of the Father, was revealed, was manifested in Him. And the Bible says, whosoever believeth. Kung ikaw ay mananampalataya, maniniwala, magtitiwala, ilalagak mo ang pananampalataya mo sa kaisa-isang anak ng Diyos, Jesus Christ, will not perish but have everlasting life. Hindi ka mapapahamak sa impyerno, sa kapahamakan, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, salvation alone will not save but through faith. We cannot we cannot we cannot save ourselves. Okay? Tanging ang Panginoon. Manampalataya tayo sa Kanya. Andiyan ang Kanyang biyaya. So kahit makamtan mo ng lahat ng bagay sa mundo, pero kung wala pa si Jesus sa buhay mo, then that's nothing. Okay? Ayan. Ask the Lord, Lord, I'm a sinner. Cannot save myself. Naniniwala ako sa iyong pagliligtas. Sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo ako sa kasalanan ko. And at ang paniniwala sa Panginoon, Lord, I believe in you. I repent of my sins. Kasalanan ako. I cannot save myself. Please come into my life. I believe that you died for me. You shed your blood, died on the cross, and was resurrected on third day. And God promised us that He will give us eternal life. So, nawa meron tayong natutunan today at next week. Ang pag-uusapan naman natin ay stewardship. At ayan, baka sana wala nang humabol pa, no? At yung maririnig natin yung mga pangalan ng iba. Okay, meron ba kayong mga question? Salamat ulit sa mga ah, ah, nagre-respond sa atin. Andiyan pa ba kayo? Ayan. Thank you very much. Thank you. Ayan. At salamat din kay ano no sa ating representative. Gusto ko yung bago tayo mag-class, ina-up niyo na yung chat natin kasi minsan ang hirap. Alam mo yung Messenger, may hinahanap kang tao sa cellphone pero hindi niya sinasuggest kahit tama naman yung inaano mo, tina-type mo. So nahirapan ako no minsan maghanap kung nasa ano ba 'yon. Okay?
Yung mga bago din, make it sure nakasali na kayo sa group chat natin. Okay. Yan, si Shireen Grace Pagaduan. Paano na lang po, ano, Lebron, Shireen May, tsaka yung mga bago, sila John Mark, sila Daniel. Alright, manalangin tayo. Let's pray. O God, Heavenly Father, we thank you for this day. Salamat po sa aming mga natutunan. Salamat po sa mga learnings. Nawa ay ma-apply po namin ito sa aming buhay. Magkaroon po kami ng wisdom at tulungan niyo po kami, Panginoon. At kung meron man po dito na hindi pa na nilalagak ang pananampalataya sa Panginoong Kristo, tulungan niyo po sila. Convict po sila ng banal na spirito so they may believe your Son, our Lord Jesus Christ. Lord, I pray na i-bless niyo po ang kanilang mga magulang, mga nagpapaaral sa kanila, mga source of income, at ang mga kalalakihan, lalo na at ang mga kababaihan sa kanilang pag-uwi, pagpunta sa school, ilayo sila sa mga uri, klase ng kasamaan ng mga loko-lokong tao doon sa daan. At ingatan niyo po sila. Bless WCC, all the teachers, staff, the faculty, and all the students. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Thank you very much, guys. Maraming salamat. Kita-kita tayo next week. God bless us all. Peace. Thank you. You're welcome. Welcome, Jenny, Eliza, Angeles, Rachel, Eva, Mark, John Mark. Welcome. Mark, Lian, welcome. Lebron, thank you. Daniel, Tolentino, God bless you. Thank you. Thank you.